Mga kabayan, sobrang sikat na ang paggamit ng mga drones ngayon sa mga digmaan tulad sa Russia-Ukraine War, at sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Israel, US, at Iran. Kung saan maraming mga suicides or kamikaze drones ang ginagamit ng Iran para patamaan ang kanilang mga target. Kahit saang bansa palagi na ginagamit ang mga drones sa mga misyon, at nag-uunahan na sila sa pagpagandahan ng kanilang mga drones. Kaya aalamin natin kung bakit maraming drones na ang ginagamit sa mga digmaan ngayon. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang unang dahilan kung bakit marami na ang gumagamit ng drone sa digmaan, ay dahil kaya nito mag-operate sa mga delikado na lugar na walang mapapahamak na piloto at ground troops. Kaya din ng drones mag-perform ng mga dangerous missions tulad ng deep reconnaissance or deep strike sa mga lugar na heavily guarded. Kung saan pag ginamitan ng manned aircraft at ground troops ang lugar, ay posibleng magkakaroon ito ng maraming casualty dahil sa mga panganib sa paligid. Kaya malaking tulong talaga ang drones para maiwasan, or ma-reduce ang casualty sa mga digmaan. At dahil ito ay may kaliitan, mahirap din ito ma-detect, lalo na ng mga lumang radar. Napatunayan na ito sa Russian at Ukraine War, kung saan palaging nakakalusot ang drones ng Ukraine sa mga air defense ng Russia, kaya ang resulta, marami ang nawasak na gamit pang-militar ng Russia, tulad na barko, submarino, tangke, armored vehicle, gusali, at marami pang iba. Ang sunod na dahilan kung bakit demand na ang drone sa digmaan, ay dahil ito ay mura, madaling gawin, at madaling i-operate compare sa manned fighter jets or attack helicopters. Dahil sa ito ay mura, malaking tulong ito sa maliliit na bansa na may maliit na defense budget. Dahil makakayanan nilang gumawa ng maraming drones para ipangtapat sa mga sophisticated na depensa ng kalaban. Kaya kahit maliit na bansa basta may maraming drones, mag-aalangan ng malalaking bansa na aatakihin sila. Ang sunod na dahilan, ay ang drone ay kaya din gampanan ng trabaho ng aircraft, submarino, at mga barko. Kaya pwede din gamitin ang mga drones para sa surveillance, at pagkuha ng mga intelligence. May mga drones din na kayang lumipad ng matagal para magamit sa pag-monitor ng galaw ng mga trupo ng kalaban, mga artillery position nila, at mga location ng supply line nila. Mayroon din underwater na drone na kayang makadetect ng submarino at barko. Kaya advantage din pag drone ang ginamit sa mga surveillance missions dahil pag nakuha ng kalaban, mahihirapan sila malaman kung saang galing bansa ito, pag ito ay hindi nilagyan ng detalye. Ang sunod na dahilan ay ang drones ay pwede kabitan ng missiles, bomba, or pwede gawing suicide or kamikaze drones. Kaya ito ay pwede gamitin sa mga strike roles, para wasakin ang mga high-value targets habang pinapaliit ang collateral damage ng walang namamatay na piloto. Ang sunod na dahilan ay ang drones ay pwede kabitan ng jamming device, para gamitin bilang signal jammer, para sirain ang mga communication at radar signal ng kalaban. Pag nasira ang radar signal nila, mawawala na sila ng pangdepensa sa kanilang airspace, kaya madali na lang pasukin at gawin ang misyon ng ligtas. Ang sunod na dahilan ay pwede itong lagyan ng artificial intelligence or AI, para kayanan niyang lumipad, mag-identify ng targets, at gumawa ng desisyon ng hindi na kailangan ng tao. Kaya balang araw masasapawan na ng drones ang mga fighter jets, dahil maliit lang ang gastos wala pang piloto. Kaya halos lahat na ng bansa ngayon ay gumagawa na ng mga drones para gamitin sa kanilang mga hukbong sandatahan. Isa na dyan ang Pilipinas, kung saan sumusubok din na gumawa ng iba't ibang uri ng drones, para sa iba't ibang uri ng missions. Ang kanilang nagawa na, ay tinatawag na AMOC or Air Military Ordnance Carrier, na isang fixed wing na ginawa ng Air Force Research and Development Center. Ito ay nakadesign for reconnaissance and precision strike roles. Ang sunod ay Maui or Military Air Ordnance Yielder na isang rotary wing armed drone na ginawa ng AFRDC. Ito ay nakadesign para maghulog ng munition payloads. Ang sunod ay EVRM or Expendable Aerial Vehicle for Reconnaissance and Assault Missions. Ito ay ginawa in collaboration with Mindanao State University Iligan Institute of Technology, and the Philippine Navy at Army. Ito ay nakadesign para sa surveillance at suicide assault roles. Marami pang mga drones ang ginagawa ng Pilipinas. Kahit maliliit ang drones ng Pilipinas, hindi pwedeng maliitin ang kakayahan nila.
Dahil ang maliliit na drones ang madaling makapasok, nang hindi na-detect ng air defense ng kalaban dahil sa kaliitan nito. Habang nagpapatuloy ang paggawa ng Pilipinas, darating ang time na makagawa sila ng drones na pang world class. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.